Good day guys! Ngayon magbubuo tayo ng Japanese pagoda. 5 layers to. Yan, makikita niyo may ilaw pa. Para lights. Yes, simulan na natin. Dito, binubuo ko yan. Isa-isa from base. Gawa to sa kahoy. May mga pattern na ikakat mo na lang kung paano mo siya bubuuin. May pattern din siya na susundan mo from step 1 to step 2 hanggang matapos. Yan, medyo mahirap siya buuin kasi sobrang liliit na mga pieces niya. Meron siyang ABCD na plate sa bawat isa. Ngayon, susundan mo siya kung anong numbers at letters ang gagawin mo, ikakat mo para buuin yung isang side by side. Sobrang enjoyable na magbuo na ito. Medyo mahirap lang. May times na medyo mababali mo yung mga pyesa niya sa sobrang liit. Pero kailangan maingat ka sa pagbubuo. Dahan-dahan, minsan gagamitan mo siya ng liha para yung mga sobrang excess na kahoy mawawala at kikinis. Masarap siyang buuin. Nakakatanggal ng stress lalo-lalo na sa mahihilig sa puzzle. Meron ako niya sa susunod, gawa naman sa bakal. Kaya abangan nyo sa susunod kong mga video. Dito, nasa first layer pa lang ako. Medyo mahirap siya kasi mahilit ang mga pyesa, lalo-lalo na sa ilalim ng bubo. May times natatanggal siya. Pag kinabit mo na yung isa, pagkabit mo ng pangalawa, matatanggal na naman. Kaya kailangan dahan-dahan, medyo magang dapat ang kamay mo. Kasi may times pwede mong mabali yung isang pyesa. Kaya ingat-ingat sa pagbuo. Ayan, sinisimula ko naman na yung pangalawang layer. Diyan, medyo paliit ng paliit yung mga pyesa. Kasi sa first layer, medyo malalaki pa. Ngayon, liliit ng liliit yan patatataas. Kaya medyo mas mahirap siya buuin. Almost isang layer, naabot ako ng ilang minuto. Kasi kailangan ikakat mo pa siya dun sa pattern, aalisin mo at ikakabit mo naman. Bawat isa-isa. Ngayon, tsaka mo siya ibubuuin. Yan, nasa pangalawa na ako. Ngayon, going to pangatlo. Kaya makikita niya na yung itsura niya, medyo maganda-ganda na. Exciting siya makita, lalo na pag malapit na matapos. Kasi nakikita mo na yung pinaghihirapan mo, worth it na eh. Tsaka nakikita mo na yung itsura mismo ng pagoda. Masarap siya i-display sa bahay kasi nakaka-attract siya ng paningin ng mga bisita. Kahit ikaw lagi ka mapapatingin, tapos mapapaisip ka. Kaya yan, nasa pangatlong layer na. Going to pang-apat na po tayo. Yan, paliit na ng paliit. Pahirap din ang pahirap. May times pa nga dyan na binaklas ko pa siya kasi nagkamali ako ng lagay. Nauna yung bubong bago ko mailagay yung isang frame. Kaya kailangan ko siyang baklasin. Kaya dapat, dahan-dahan lang talaga. Tsaka susundan niyo yung pattern. Hindi ko kasi nakita yung pattern. Nalampasan ko pala. Kaya yan, makikita niyo. Malapit na tayo sa pang-apat. Unti-unti na yan makikita. Gumaganda na. Tsaka, kung tutusin, pwede niyo siyang pinturahan. Kaso okay na ako sa classic na wood style lang. Yan, ang ganda na, diba? Nakikita niyo dyan. 4 layers pa lang yan. Ngayon, going to 5th layers na tayo. And dyan na, yan yung binaklas ko. Kasi wala akong choice kundi ayusin. Kaya kailangan umpisahan ko ulit siya. Yan, makikita nyo. In-start ko ulit yan. Medyo mahirap siya kasi bibidyohan ko siya per layer by layer, kada buo. Kaya medyo natagalan ako. Inabot ako dyan ng 5 oras sa pagbubuo kasama na yung pagbibideo. Naka-timelapse din yan, kaya medyo stop ako kada gagawa ng video. Yan, tapos na natin yung 5 layers. Gagawin na natin yung pinaka-center ng tuktok niya. Kaya makikita nyo, sobrang ganda at saka worth it yung pinagpaguran ko sa loob ng 5 oras. Kaya sana, supportahan niyo yung mga videos ko at sa mga susunod ng video. Dahil meron pa tayong mga buuin puzzle, hindi lang. May mga bubuin pa tayo sa susunod na mga video.
mga ibang puzzle naman. Kaya sana abangan niyo yung susunod ko mga video. Ayan, ang sarap ng tignan. Tapos ko na siya. Kita niyo naman kung gaano kaganda. Makita niyo yung 5 layers ng Japanese pagoda. Para talaga siyang pinalilit lang na pagoda. Ang ganda ng terrace niya. Yung mga design, yung mga breakat ng mga Japanese design. Yan, buhay na buhay. Kaya ang sarap niyan tignan. Mga nasa 1.5 dangkal yan. Ang taas niya hanggang sa tuktok. Kaya ang ganda i-display yan sa table, sa mga shelvings, lalo-lalo na sa sala. Yan, nilagyan ko siya ng LED light na nabili ko sa Daiso. 100 yen lang, para mura. Nilagay ko siya sa loob. Medyo mahirap siya ipasok kasi dapat noong umpisa pa lang ko siyang buuin, nilagyan ko na ng LED light. Pero okay lang, nagawa ko naman ng paraan. Kaya dyan makikita nyo kung gaano siya kaganda pag may ilaw. Para na rin siyang lamp. Diba? Pagoda lamp. Kaya ngayon, makikita nyo mamaya papatayin ko yung ilaw ng kwarto. Para makita nyo kung gaano siya kaganda sa dilim. Ayan. Makikita nyo ngayon. Ang dilim na. Tapos lalo siya nagliliwanag. Buhay na buhay yung itsura ng pagoda. Kaya, sa mga susunod pang video, sana suportahan niyo ako. At sana huwag niyo kalimutan i-share, like, at i-heart, at mag-comment. God bless to all, at salamat sa lahat ng mga nanonood at sumusuporta sa video ko. Ingat kayo parate. God bless.